What if binabayaran ka para mabuntis? Ito ang nakakatakot kong storya. Ako nga pala si Shemaya Alhambra, palayaw ko ay Maymay, Tubong, Batangas. Mahirap makakuha ng trabaho dito sa bansa, alam nyo yan. Yung college degree nga ay hindi naman nagmamatch sa mga trabahong hinahanap ngayon. Parang sayang lang ang diploma ko. Kaya gaya ng maraming Pilipino, wala akong choice kundi maging isang OFW sa Dubai. Pero alam nyo, bago ko nakaalis, ang dami rin palang kailangang bayaran, lalo na sa agency. Grabe talaga dito sa atin. Makikipagsapalaran ka na nga para sa mas magandang buhay. Tapos kailangan mo munang mangutang para makaalis. At noong 2017, nakarating na rin ako sa Dubai at naging isang domestic helper. Maayos din ang pamilyang natirahan ko. Hindi katulad sa karamihan na mapang-abuso ang mga amo nilang Arabo. Kala ng marami, madali ang trabaho namin dito. Pero kadalasan, lagi kaming pinapahirapan. Nagpapasalamat talaga ako sa Diyos at hindi ganun ang mga amo ko. Matagal din akong naging DH dito sa Dubai. Pero alam nyo guys, kahit malaki ang kita namin dito, di pa rin talaga sasapat ito. Kaya malaki ang nagpapadala namin ay dahil tinitipid naman namin ang aming mga sarili. Pagpatak ng 2023, bigla naming nalaman na nagka-cancer si nanay. At hindi na sapat ang mga pinapadala ko. Kailangan ko ng mas maraming pera. Naisip ko nga, ano kaya't nakawan ko ang mga amo kong Arabo? Nakakalat lang naman ang mga alahas nila at mga relo. Pero naisip ko, mababait naman ang mga ito sa akin. Kaya kahit gipit ako, hindi ko sila kayang traidorin ng ganito. Kaya ang ginawa ko, nagtanong ako sa mga ibang DH dito sa Dubai. Baka may alam silang ibang trabaho na pwede kong pasukan. At dito ko na nalaman ang tungkol sa trabahong surrogacy. At malaki daw ang bayaran dito. Nasa 700,000 pesos daw kada procedure. Kung hindi mo alam kung ano ang pagiging surrogate, ito ay ang magbubuntis mo para sa ibang tao. Ibig sabihin, hihiramin lang nila ang matres mo kung saan mabubuhay ang sanggol sa iyong katawan ng 9 months. Pero ang embryo ay galing sa mag-asawa. Ikaw lang ang magbubuntis para sa kanila. Ginagawa ito kadalasan kapag may problema ang mga babae sa pagbubuntis. Kaya nagbabayad na lang sila ng isang surrogate mother para magbuntis para sa kanila. Legal ito sa ibang bansa pero illegal naman ito sa iba. Sa atin sa Pilipinas, illegal ito. Pero talamak pa rin ito at marami ang nagiging surrogate doon. At kahit malaki ang bigayan nito, malaki rin naman ang kukunin na komisyon ng middleman. 400 to 500,000 pesos na lang ang mapupunta sa'yo. Dito naman sa Dubai, walang middleman. Diretsong mag-asawa na kukontak sa'yo at makukuha mo ang buong 700,000 pesos. Nang malaman ko ito, agad akong nag-resign bilang DH. Kahit masakit sa loob ko, pero kailangan ko talaga ng perang ito para sa aking nanay. March 2023 na magsimula akong bilang surrogate. Ang sarap ng buhay ko. Binigyan ako ng apartment ng mag-asawa at may katulong pa ako. Sagana din ako sa pagkain. Lahat ng bagay na ikakukomportable ko ay provided nila para sa akin. Sana ganito lagi ang trabaho. Wala kang ginagawa, pero kumikita ka. Yun nga lang, may kasama rin naman itong kaba para sa akin. Kasi first time kong magbuntis. Di mo kasi masasabi at baka magkaroon ng complication pag nanganak ka. Kaya delikado din siya. Ako nga pala si Next ng Book of Bad Ideas. Kung mahilig kayo sa twisted stories, follow ka na sa amin. Ang bilis ng panahon at pagpatak ng December 2023, nanganak na rin ako sa wakas. Nagpapasalamat ako sa Diyos at naging maayos ang lahat sa panganganak ko. Ang cute din ng baby na pinagbuntis ko. Ang hindi ko lang ina-expect, masakit din pala para sa akin na mawalay dito. Alam kong hindi ko siya anak, pero nanggaling pa rin siya sa akin, kaya hindi ko maiwasang ma-attach dito. Yung feeling mong anak mo ito, ano? 9 na buwan ba naman kayong magkasama? Ramdam mo ang bawat galaw, bawat sipa, at bawat tibok ng puso. Gayunpaman, umuwi na ako ng Pilipinas. Saktong papalapit na rin ang Pasko. Tuwang-tuwa naman ang mga kapatid ko at magulang ko dahil may pasalubong akong pera na gagamitin para sa pampagamot kay nanay. Nagpaletsyon din ako nung Pasko para masayang Noche Buena namin. Yun nga lang, ang gamutan ni nanay ay hindi lang isang bagsakan. Kailangan ko ulit ng maayos na trabaho para masustain ang gamutan niya. At dahil mas madali ang pera sa pagiging surrogate mother, nagtanong uli ako sa mga kakilala kong surrogates din kung baka may iba pa silang kilalang mag-asawa na naghahanap.
Sabi ng kaibigan kong si Randolph na isang OFW sa Dubai, mas malaki daw ang pera sa Germany. Yung asawa daw niya kasi, nag-surrogate sa Germany at 1.5 million pesos daw ang bayad. Susubukan daw niyang i-connect ako sa kakilala niya doon. Ang babala lang sa akin ni Randolph, illegal daw ang surrogacy sa Germany. Kaya medyo magiging mahirap kung sakali. Sabi ko naman, willing akong gawin kahit ano, kahit illegal pa yan. Matagal din akong nag-antay pero pagsapit ng Feb 2024, natuloy na rin ang kontrata ko sa mag-asawa sa Germany. Pero ang siste, hindi raw ako pwedeng dumiretsong pumunta sa Germany para hindi obvious na magiging surrogate mother ako. Pinapadaan muna nila ako ng Netherlands and ginawa nila ako ng papelas bilang DH doon. Pagkatapos noon, saka daw ako bumiyahe papuntang Munich, Germany. Sinunod ko naman ang utos ng German na mag-asawa at pagsapit ng March 2024, dumating ako sa isang farm sa Munich, Germany. Sa halip na sa isang clinic ako i-check up, sa isang barnyard dito ginawa. Malinis naman ito at sabi nila, bukas daw nila isasagawang operasyon para ilipat ang embryo ng mag-asawang Mr. and Mrs. Wagner sa akin. At mabait din sila. At hindi lang pala ako ang nag-iisang surrogate dito. May ibang surrogates din galing China at Pinas. Parang isa itong tagong clinic para sa surrogacy. At noong March 6, 2024, sinimulan na ang operation sa amin or ang embryo transfer. Maayos naman ang lahat sa umpisa. Pero sa kalagitnaan ng operasyon, may narinig akong sirena. Ano to? Ambulansya? Maya-maya pa, nataranta na ang mga doktor at nurse. Bigla silang nagsitakbuhan at iniwan kami. Bigla namang sinira ang pintuan ng barnyard. Pinasok kami ng pulis. Isa pala itong raid. Buti na lang nakatayo ako kagad at tumakbo. Tumakbo ko ng tumakbo. Ayoko talagang magpahuli kasi tiyak akong makukulong kung sakali. At buti nakatakas ako sa kagubatan. Kinamusta ko naman ang ibang kasamahan kong surrogates na galing Pinas. At sa kasamaang palad, dalawa sa kanila ay hindi nakaligtas at naaresto. Nagdesisyon naman kami na umuwi na sa Pinas dahil tiyak hinahanap na kami ng otoridad. Pagbalik ko sa Pilipinas, malungkot ako sa sinabi ng mga kapatid ko at magulang ko. Sabi ko na lang, naghahanap ako ulit. Sa awa naman ng Diyos, noong March 30, 2024, nakahanap ako ng isa pang surrogacy na trabaho. Yun nga lang, dito lang sa bansa, kaya mas maliit ang bayad. 300k lang. Malaki rin ang kaltas ng middleman. Pero okay na rin to kesa naman wala. Subalit habang chine-check up ako, nagulat ako sa sinabi ng doktor. Hindi na raw ako pwedeng maging surrogate. Tinanong ko naman kung bakit. Sagot niya, dahil may laman daw ang tiyan ko. Buntis daw ako. Nang marinig ko ito, laking pagtataka ko. Dahil kahit hindi natapos ang ginawang operasyon sa akin ng doktor, nung kami ay na-read, okay naman daw ang lahat ayon sa doktor. Natanggal naman daw niya ang embryo na pinasok sa aking katawan bago kami ma-read. Pero salungat naman ito sa sinasabi ng doktor sa akin ngayon. Ilang linggo na raw akong buntis. Hindi ko masabi kung anong nararamdaman ko nung mga panahong ito. Halo-halong galit, takot at lungkot. Naunsyamin na naman ang perang inaasahan ko. Pagka-uwi sa bahay, tinawagan ko kagad si Mr. and Mrs. Wagner. Dahil kung natuloy pala ang pagbubuntis ko, dapat bayaran nila ako. Kaso walang sumasagot sa tawag ko. Ilang araw ko rin itong ginawa pero wala talaga. Kaya nag-search na lang ako sa internet at baka may ibang contact sila. Pero nagulat ako nang mabalitaan kong nakakulong pala ang mag-asawa. Nahuli siguro sila sa raid. Paano na ako ngayon? Sino ang gagastos sa aking pagbubuntis? At nasaan na ang bayad sa pagiging surrogate mother ko? 1.5 million din ito. Nag-search pa ako sa internet. Baka may kamag-anak sila. Pero wala talaga. Mukhang ipagbubuntis ko na lang itong mag-isa. Pangit mang isipin, pero naisip ko rin. Ano kaya kung ipalaglag ko na lang ito? Pero hindi ko tinuloy. Dahil kahit hindi ko to anak, buhay pa rin naman ito ng isang tao. Kaya kahit ganito, ipinagpatuloy ko na lang ang pagbubuntis ko. Pinasok din ako ni tatay sa barangay para at least may trabaho pa rin ako. Pero ang pinaka-pinasasalamatan ko ay ang pagaling ni nanay sa cancer. In remission na siya, kaya hindi na kailangan ng malaking halaga pang paggamot. Hindi katulad ng dati. Bawas din ito sa isipin ko. Kaya ang focus ko na lang ay ang buhayin ang nasa sinapupunan ko. Makalipas ang 9 na buwan, December 8, 2024,
Pinanganak ko na din ang anak ni Mr. and Mrs. Wagner. Iniisip ko na by this time, baka nakalaya na ang mag-asawa. Subalit parehas pa rin ang situation. Walang sumasagot sa tawag ko. Mukhang magiging anak ko na talaga ito at ako na ang magpapalaki nito. Pinangalanan ko siyang Andre. Palayaw niya ay Ade. At grabe, ang pogi ng batang ito. Foreigner kasi. Naging maayos naman ang pamumuhay namin ng mga sumunod na buwan. Normal ang lahat. Pero pagsapit ng July 13, 2025, may napapansin akong kakaiba kay Ade. Ayaw na niyang uminom ng gatas. Tila iba na ang gusto nito. Isang araw, dito ko na nadiskubre ang sikreto niya. Pagkagising ko ng umaga, naabutan kong patay ang mga alagang manok ni tatay, pati ang dalawa naming aso. At may kagat sila sa leeg. Maliliit. Parang gawa ng maliit na hayop. Natakot ako. Agad ko namang chinek si Ade sa crib niya. At laking gulat at takot ko sa aking nadiskubre. Puno ng dugo ang damit niya at nakalabas ang pangil nito. Si Ade ang pumatay sa mga alaga naming hayop. Kaya pala ayaw na nito ng gatas dahil dugo na pala ang gusto niya. Hindi kaya aswang si Ade at aswang din ang mga magulang niya? Agad naman kaming nagpakonsulta sa albularyo sa amin kay Manang Lucy. Ang sabi nito, hindi raw aswang ang anak ko, kundi isang vampira. Sobrang bihira daw nito sa Pilipinas. At nang ikunento ko kay Manang Lucy ang nangyari sa akin, sabi niya, ito daw ang eksplenasyon sa tanong ko. Marami raw kasing vampira sa Germany. Ang tanong niya sa akin, papalakihin ko pa rin ba si Ade kahit ganito ito? Agad naman akong sumagot ng oo. Dahil kahit ano pa siya, anak ko pa rin yan. Kaya sa mga sumunod na linggo, bumibili ako ng maraming buhay na manok at ito ang kinakain ni Ade. At nung akala ko na dito na nagtatapos ang problema ko, hindi pa pala. Noong July 30, 2025, hating gabi, may narinig akong mga kaluskos sa labas ng bahay. Natakot si nanay at tatay. Pero dahil vampira na nga ang anak ko, ano pa bang ikatatakot ko? Kaya lumabas ako ng bahay at gulat na gulat ako nang makita kong nasa bubungan namin si Mr. and Mrs. Wagner. Tila tinitiktikan kami. Bumaba ang mag-asawa at may dala silang isang bag ng pera. 1.5 million pesos ito. Inaabot nila ito sa akin. Sabi nila, kukunin na raw nila ang anak nila. Tumanggi naman ako sa alok nila. Matapos nilang iwan sa akin ng bata, basta-basta na lang nilang kukunin ito. Kaya nagmatigas ako. Hindi. Anak ko si Ade. Nagalit naman si Mr. and Mrs. Wagner at gusto kaming atakihin. Sa likod naman namin, nagising si Ade at mabilis itong tumakbo papunta sa akin. Tila aatakihin din ako. Sabi ko, ito na ang katapusan ko. Kahit mahal na mahal ko si Ade, tila alam niya na magulang niya ang mga ito. Kaya pinikit ko na lang ang mga mata ko at handa nang mamatay. Narinig ko ang hiyawan ng mga vampira. Tila kumakain ng laman. Pagmulat ko ng mata ko, chinek ko ang katawan ko. Wala naman akong sugat. Pero saan galing ang ingay ng mga vampira? At sa unahan ko, dito na nakabulagta ang bangkay ni Mr. and Mrs. Wagner at patuloy silang kinakain ni Ade. Sabi ni nanay sa akin, mukhang napamahal na raw sa akin si Ade kahit hindi akong tunay niyang ina. At nagawa nitong patayin ang dalawang vampira na umatake sa akin. Tama lang na protektahan ako ng batang ito, ng anak ko. Agad kong niyakap si Ade kahit naliligo ito sa dugo. Sana'y magbigay aral ang aking buhay sa inyo. Hindi porke malaki ang kitaan, gaganda ang buhay niyo. Sige kayo, baka matulad kayo sa sinapit ko.